Abandonadong theme park ito na mistulang ghost town ngayon kaya parang ni-recycle lang lahat. Malamang nakuha niya ito sa junk shop na itinayo ng lalaking nagbigay ng lahat. Hindi niya iniisip ang pera, gusto lang niyang tumulong at lumikha ng lugar na magpapasaya sa tao. Pero ngayon ay inabandona na at binubura na magpakailanman, hindi ka panipaniwala ito. Ang astig ni Evan, nasa tapat lang ng entrance ng parke. Ngayon, susuriin natin ang natira. Tara, dito tayo dumaan. Oo, dapat nga. Ang lugar na ito ay hindi para kumita, kundi para makapagbigay sa iba. Sa Monroe Township, New Jersey, kilala ang lupang ito bilang Greek's Playland. Isang mundong puno ng recycled na sining, mini-golf, palaruan at imahinasyon na gawa lahat ng isang lalaking kilala bilang si Greek. Ang pangalan niya ay Spiro Drake. Iniwan si Spiro bilang sanggol at pinalaki ng amang inahan niyang si Elizabeth Van Fleet. Binigyan siya nito ng pagmamahal at lakas at nangakong kapag nagtagumpay siya, tutulong din siya sa iba. Noong early 70s, binili ni Spiro ang lupa at nag-umpisa ng landscaping na negosyo. Lumaki siya at ginamit ang pera para magtayo ng libreng parke, lalo na para sa mga batang may kapansanan at pamilyang walang pambayad sa tradisyonal na parke. Walang mga tiket, walang kita, puro saya lang. Nagtayo siya ng venue ng kasalan malapit doon at ginamit ang kita mula sa mga okasyon para pondohan ang parke. Inalok siya ng mga developer ng milyon-milyon para ibenta ang lupa, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagsara ang parke. Nang mawala ang nag-iisang tao na nagbubuklod dito, unti-unting tumahimik ang lugar. Nakatiwangwang na ito ngayon pero nanatili ang layunin nito. Hindi ito tungkol sa pagiging permanente, kundi sa pagiging mapagbigay at patunay na kayang baguhin ng tao ang buhay ng iba kahit sandali lang. Kumusta? Welcome sa channel. Ako si Steve Ronin. Laging may epic na adventure tuwing linggo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell kung hindi mo pa nagagawa. Sobrang excited ako na mag-explore dito. Siguradong magiging kamangha-mangha ang video na ito. I-explore natin ang kakaiba at nakakapagtakang theme park na ito. Medyo simple lang at hindi masyadong kilala. Masasabi ko, kaya hintayin ninyong makita ito. Gusto ko yan. Kasama sila. Di pinapahalagahan. Kailangan talaga nating tumalon. Sa tingin ko, hindi natin ito matatalon. Tumingin ka sa baba. Tingin ko kaya nating umakyat doon. May mga tinik dito sa loob. Ay grabe ito. Hindi ko pa naranasang pumunta sa abandonadong theme park ni alam ko na may ganito pala. Saan tayo magsisimula? Tignan mo yung tent doon parang sa mangkukulam. Nakikita at naririnig ko ang mga lawin na lumilipad parang may isa doon. Grabe, lalong lumalakas ang pagpatak ng niebe. Oo, parang recycled lahat ng ito. Siguro galing sa junk shop. Kakagawa lang nila nito. Pwede nating itong tawaging art installation. Mukhang parang lugar ito para sa pagkain o picnic. Maze ba yung nandun? Sa tingin ko, oo. Oh, maliit na labyrinth. Mukhang may ahas na gawa sa mga gulong dito.
ang astig nun. Napansin ko lang na lahat ng mga bagay dito. Burger. Parang ginugutom ako. Pati itong mga upuan gawa sa burger, yan ba ay McDonald's na logo? Ayos yan. Naisip ko kung pwede silang umuga. Hindi na sila gagalaw ngayon. Paano nagsimula lahat? Paano niya ginawa ang playlist? Nagsimula ito sa $500 at pagnenegosyo sa landscaping. Ginamit niya ang $500 para bumili ng kanyang unang mga kagamitan. Binili niya ang kanyang unang pickup truck gamit iyon, pati pala at kalaykay, at talagang nagsikap siya ng husto. Kalaunan, nagtrabaho siya para sa mga sikat at mayayaman, nagkaroon ng maraming kliyente at si Bon Jovi ang isa sa pangunahing kliyente niya. Marami siyang kinita. Magpahinga tayo at pahalagahan ang niyebeng ulan ngayon. Ayos, may mini golf pala dito. Ito na yata yon. Oh. Baka hindi pa. Ang astig nito. Susundan ko lang ang mga palatandaan ng banyo. May Asian vibe dito, pati kawayan tumutubo. Oh, eto ang mini golf set. Kamusta? Nakakita ka na ng ganito? Hindi pa. Astig ito, di ba? Oh, ang astig nito. Pare, ikaw, kumusta ka? Pare, gustong gusto ko to. May nakita na akong ganitong lugar pero iba pa rin ang konsepto. Astig talaga, mga nire-recycle na gamit. Oh, pare. Pare, siya mismo gumawa ng miniature golf gamit lang pinagdugtong-dugtong na piraso. Mga nire-recycle ito. Ang galing talaga. Pare, mukha talagang artist tong tao. Oo, totoo, ganun nga siya. Pare, ang ganda ng epekto ng panahon sa video na to. Lupit! Sinuwerte tayo sa araw na napili. Tingnan mo, umuulan ng niebe buong linggo hanggang ngayon. Ito ang unang beses kong makaranas ng snow day. Nakapaskil pa rin ang mga patakaran. Pare, sira na talaga to. Parang matagal nang di nagagamit ang lugar na to. Malaki-laki rin itong mini pot, syempre. Alam kong nabanggit ko kanina na ginawa ito ng lalaki ng libre para sa sino mang gustong pumunta. Ginawa niya ito lalo na para sa mga batang may kapansanan at sa mas nangangailangan kaysa sa kanya. Baka nagtataka ka kung paano niya pinondohan ang lugar na ito. Bukod sa nilalakad natin, may dalawa pa siyang lugar. Isa ay tinatawag na Stone Museum na may mga fossil at talagang magagandang artipakto. Pareho sa mga ito ay libre para sa mga taong mas kapos kaysa sa kanya. Baka nagtataka ka kung paano niya nakuha ang pondo para mapanatili ang lugar at bayaran ang staff. Matalino talaga siya. Nagtayo siya ng isang wedding venue na tinawag na Garden Falls dito mismo at napakaraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pumupunta rito para magdaos ng kanilang kasal sa lugar na ito. Ginagamit niya ang pera para mapanatili at pondohan ang mga munting parke. Particular, ginagamit niya ang 50% ng lahat ng kinikita niya sa buong buhay niya para sa parke na ito. Para sa mga hindi pinalad at upang tuparin ang pangako niya sa kanyang amang babae, si Elizabeth Van Fleek, na labis niyang minahal. Talagang nakaka-inspire ito. Tila sobrang mahal siya ng lalaking ito, inalagaan at binigyan ng labis na pagmamahal kaya nagawa niya ito. Sana mas marami pa akong alam tungkol sa babaeng yon pero sigurado tayong kahanga-hanga siya. Unang beses ng graffiti, ilalabas ko na ito ngayon. Talagang nalulungkot at nagagalit ako. Paano mo nagawang gawin ito sa parke ng lalaking ito? Isang bagay na mahalaga at minahal niya, malaking tulong din sa mga hindi pinalad. Alam mo yon, di ba? Nakakatakot nga yata, yung hangin may tinatangay at maingay. Alam ko na sumikat ang lugar na to sa TikTok at kaya rin ako nandito at kung paano ko ito natagpuan pero sana manatiling maayos at di masira ang lugar na to.
Hindi ako sigurado kung ano ito dati. Siguro parang isang skating rink ng yelo. Ano ba ito? Yung pambatang bangka, nakaparada tayo dito. Ay, seryoso. Oo. Kaya ito ay napuno ng tubig. Oo, isang artificial na lawa ito. Ay, Diyos ko, sandali, bro. Akala ko bahalang ang parting ito at akala ko kalsada iyon, alam mo na, semento, pero tubig pala iyon, di ba? Oo. Buong gitna pala pare, akala ko pwede lang lakaran yon. Hindi ako sigurado. Oo, ako. Tama si Josh. Siguro ito yung lugar ng kitty boat at may buhay tayong tumatakbo lang dito. Sana nandito pa yung mga bangka pero oo, mukha talagang lupa ito mula sa malayo. Siguro kaya ko namang lakaran ito. Lahat ng mga bangka ay nakaparada lang dito at pwede kang umikot sa maliit na lawa na ito. Sa buong theme park. Napakabait niya at hindi iniintindi ang pera. Gusto lang niyang tumulong at lumikha ng lugar na magpapasaya sa tao. Maaring pumanaw na siya, nakakalungkot man. Sige, hanapin pa rin natin sila. Patuloy akong naghahanap. Naiikot na namin ang Stone Museum at Garden Falls. Kailangan ko pa ring bumaba. Sana nandun na yung dalawang bagay ngayon. Alam kong nadaanan na natin ang lugar na ito dati, pero baka parte ito ng Garden Falls. Akala ko lang kasi nahiwalay ito sa buong park area. Alam mo na ibig kong sabihin, Tiki Room Annex. Pwede akong magkamali pero sige, hanapin natin. Sa tingin ko, bagay din ito sa wedding photos. Anong ginagawa niyo dito? Diyos ko, nagulat naman ako dun. Kaya ayun, maganda kami. Hay naku. Nakita mo na ba ang nasa likod? Ito ang tiki room, parang tiki ito at dito sila nagpe-perform at sumasayaw. Sa tingin mo ba ito ang Eve Falls o Garden Falls, yung lugar ng kasalan? Di ko iniisip na nandito ang Garden Falls. Di ko alam kung nasan pero sasabihin ko. Yan ang akala ko na hiwalay talaga. Wala ito sa ibang lugar? Sa tingin ko, nandito ito. Wala dito Max, nasilip ko na sa satellite. Sa tingin ko, nandito ito. Sige, pero wala naman. Makikita natin. Tingnan natin sa harap para sure. Oo. Kaya sa tingin ko natapos ko na lahat dito. Tatapusin ko muna lahat kaya maghihintay ako hanggang matapos mo rin at pareho nating maintindihan. Sige. Pumasok siya sa burger, Oo nga. Talaga. yung laruan doon. Pumasok siya sa kulungan burger. Ano yon? Ay grabe, ang galing niyan. Ang ganda ng mga to. Pare, teka, kailangan ko itong tingnan. Ang astig, di ba? Pare, gustong gusto ko yung malaking ulo ng tiki na yan. Sobrang astig talaga nito. Gusto ko ng ulo ng tiki sa bahay ko balang araw. Nakakatawa siya. Naalala ko tuloy ang squeeze house sa SpongeBob. At gaya ng sinabi ko, lahat dito ay gawa niya, kaya malamang siya ang nag-ukit nito at lahat ng bagay dito at gawa ito mula sa mga ni-recycle na bagay. Pero oo, ito ang tiki room gaya ng nakikita mo sa karatula doon. At ang mga tao ay pumupunta lang dito at sumasayaw. May maliit na party stage at malamang may tiki bar din sila dito. Malapit na tayong matapos sa Greeks Playland pero kailangan pa hanapin ang ibang lugar. Di ko alam kung nasaan sila. Gaya ng Museo ng Manika. Pare, yung mga fossil na narinig ko, Sa tingin ko, nandito na ito. Yung mga yon, dapat ay naroon. kahit ano pa mga pare, kailangan nating pumunta sa harap. Ay pare. So ano to, pangunahing pasukan ba to dito? Ito na ang pangunahing bahagi. Likod lang pala yon. Gets ko na, ayos to, gusto ko to. Sige.
Maliban kung dito sa taas ang Stone Museum. Sa tingin ko, ang araw yo. May lalaki na naka-orange na vest doon. Nakatago siya. Ngayon kita mo na may suot siyang orange na vest. Nakita niya tayo pero nagtatago siya. Sa tingin ko mag-iikot siya. Hindi ako nagbibiro. May lalaking naka-orange vest na papalapit dito. May nakita kang lalaki na naka-orange na vest? Oo, pare naglalakad siya. Di ko alam pero pumunta ka. Umakyat siya sa puno. Umakyat sa puno. Hindi, umaakyat talaga siya sa puno. Sino siya? Isa siyang mangangaso. Isang hunter? May mga upuan dun sa taas. Grabe yon. Hindi ko alam kung hindi niya yon nakikita. Karamihan sa mga hunter ay may-ari ng lupa. Tingin mo siya ang may-ari? Hindi ako naniniwalang hunter ang may-ari ng lupa. Tingin ko isa lang siyang hunter. Malamang hahayaan niya tayo. Mukha naman siyang kalmado. Parang bigla na lang tayong nasa venue ng kasal. Ito ang Garden Falls, may malalaking estatwa dito. Wow, parang mga estrukturang Griego. Grabe, ang ganda nito mga tol. Kaya dito pumupunta ang mga tao para magpakasal at ginagamit ng lalaki ang kita para mapanatili ang lugar. Ang ganda talaga. Ano sa tingin nyo tol? Dito ba kayo ikakasal? Mag-comment kayo sa baba. Ayos pare, dito ka ba ikakasal? Di ko maisip ng ganun kalayo. Ewan kung mag-aasawa ako, di ako sigurado pero... Grabe talaga. Oh, ewan. Sige, ewan talaga. Siguro gusto kong dito magpakasal dahil kakaiba at gusto ko ng bagong karanasan. Oo nga, Naisip ko rin ang tradisyonal na kasal. Sinasabi ko lang. tama sa simbahan, totoo. Ibig kong sabihin, maganda rin naman ito. Sigurado akong mas maganda ito noong hindi pa ito bulok at inabandon na. Hindi ako magsisinungaling, ramdam talaga ang Christmas vibes dito. Pero tingin ko hindi naman doon talaga ang tema nito. Alam mo, itong lugar na to ay laging nakabook buong taon para sa mga kasal. Tingnan mo yung kulungan ng ibon. Ewan ko kung anong klaseng kulungan to. Baka display lang ito. Kaya ngayon, naririnig na natin ang mga truck. Ibig kong sabihin, nung dumaan kami, parang ginigiba na ang lugar na ito or kinukuha na ang mga gamit para gibain. Sana hindi naman ganun ang nangyayari. Mahal ng lalaki ang lugar na ito at gusto niyang manatili rito habang buhay. Pero siguro malalaman natin, tama ba? Astig, gusto ko yung leon dyan. Pare, gustong gusto ko to. Sakto to para sa araw na may snow. Tingnan mo, may lumang karatula dito. Hindi pa natin ito nakita pati ang helipad. Nakapunta na tayo doon. Ay grabe, nakuha mo pala lahat ng lumang litrato ng mga dating pumupunta rito. Kung pinapanood mo ito at nakilala mo ang sarili mo dito, ipaalam mo sa akin sa comments sa ibaba.
And narito ang lahat ng kwento kung bakit niya ginawa ang theme park na ito. Isang regalo para sa mga bata, isang pangakong tinupad para kay nanay, ang mga peking screen. Kung gusto ninyong basahin ito, sana makita ninyo iyon. Ayan siya kung curious kayo sa itsura niya. Kaya mukhang lahat ng kantang pinatugtog ay malamang ibinunyag ng Griego. Grabe yon. Siguradong kumikita siya ng malaki dito lang sa landscaping o renovation na negosyo, kaya doon nabuo ang dinosaur na nakita natin. Baka wala talaga ang stone machine pero maghahanap at iikot pa rin kami para makita ito. Ano to? Para itong bahay na may multo. Ang dami talagang pwedeng makita. Kunan mo ng litrato bago at pagkatapos. Ito ba ang bahay niya na dati niyang tinitirhan? Maganda ang itsura ng mansion. Baka nagpa-renovate din siya ng bahay. Nakaka-inspire talaga ang nagawa ng taong ito sa buhay niya. Pakiramdam ko hindi siya nabibigyan ng halaga at nananahimik lang siya. Heto ang ilang larawan. Kakatapos lang naming mag-ikot sa venue ng kasal at ito ang mga larawan mula doon. Kita mo, may mga tao mula sa India at mula sa iba't ibang panig ng mundo na pumupunta rito. Siguro kaya lahat ng before at after na larawan ay proyekto lang ng mga taong ito. Baka nagtayo o nag-renovate sila ng mga bahay at ni-restore ang mga ito. Bakit hindi nila magawa yon dito sa parke? Wala itong saysay para sa akin. Kakahanap ko lang ng lisensya. Nahanap ko lang ang lisensya ng parke dito. Sa tingin ko, papalapit na tayo ng papalapit sa Stone Museum. Ayos yan, may kasaysayan pala. Tulad ng foster mom, nagpakasal siya kay Harry Van Fleet at nagkaroon ng 3 anak. Namatay si Harry sa isang aksidente sa isang lokal na pabrika sa ikatlong araw niya ng trabaho. Isa siyang karpintero sa propesyon. Wow, naglaba at gumawa ng gawaing bahay si Elizabeth para kumita dahil walang kagamitan. Grabe, si Elizabeth ay kasing galing din ng ating batang si Spyro. Hamon ko ang pagpopondo sa lisensya sa hinaharap. Lagi kong sinusuportahan ang Playland, hindi ang mga charity sa trapiko na walang bayad na empleyado. Nagkaroon ako ng problema sa kita habang pinapatakbo ang aking landscaping business. Kumita ako sa pagtatrabaho para sa mayayamang tao at pagkatapos ay ibinalik ko lahat ng kinita ko sa Playland, kinukuha ko mula sa mayaman at ibinibigay sa mahirap. Inalok ako ng malaking pera ng mga developer para ibenta ang Playland at gawing condo, pero hindi ko kailangan ng pera at wala akong mapag-iiwanan. Tumanda na ako kaya kailangan kong pabagalin ang negosyo ko sa landscaping.
Alam ko na kailangan kong magbigay ng matatag na pinagkukunan ng pondo para masiguradong magpapatuloy ang Greeks Playland. Dahil dito, ginawang Garnish Falls ang isang bahagi ng Playland, isang pasilidad para sa mga gustong magdaos ng garden wedding. Sinubukan lang namin iyon. Hindi ko masyadong siniseryoso ang buhay, lagi akong nagbibiro sa mga bumibisita rito. Maraming tao ay laging may hinahanap at sobrang abala rito, kaya hindi nila nararanasan ang tunay na kasiyahan. Sobrang swerte ko, nagsimula at matatapos akong walang-wala. Hindi ko kailangan ng mga bagay. Kinikilabutan ako pag nakikita ko ang ngiti ng mga bata, ito ang buhay ko. Wow, kinilabutan ako habang binabasa ko yon. At kahit ako mismo, tinuturing ko yon bilang isang napakagandang buhay at napakagandang payo sa buhay. Medyo pareho rin ako sa ganong paraan, pareho kami ng pag-iisip. Sa tingin ko, dapat sundin ng lahat ang payo niya para sa sarili nila. Mga kaibigan, malapit na tayong matapos pero hanapin pa natin ang Stone Museum. Sana nasa dulo na yon dahil iyon na lang ang kailangan nating tingnan. Oo, kamangha-mangha ang paglalakad dito dahil nakita natin ang mga impormasyong nakapaskil at marami tayong natutunan. Mukhang nagsara ang lugar noong 2014, maaaring pumanaw na ang lalaki dahil nagkaroon siya ng 2 stroke at iba pang sakit. Ang huli kong balita tungkol sa kanya ay mula sa isang 10 taong gulang na video at 80 higit taong gulang na siya noon. Kaya matagal-tagal na rin talaga. At mukhang ginigiba na talaga ang lugar na ito ngayon at wala siyang tagapagmana ng kanyang pera o ari-arian na medyo nakakalungkot din. Pero sana itong video na ito, alam mo yon, kung sakaling mawala na talaga ang lugar na ito kahit papaano ay mananatili pa rin ito sa mundo magpakailanman. Alam mo yon, gets mo ba? Pwede nang hanapin at matutunan ng mga tao ang tungkol sa maganda at kamangha-manghang lugar na ito. Kaya naman, kung nag-enjoy ka sa video na ito, pindutin mo na ang like button, alam mo na, i-share mo na rin sa Facebook sa mga kaibigan at pamilya mo. At oo, tuloy lang tayo, punta na tayo sa huling bahagi. Di ko alam nasan sina Beth at Josh pero papunta kami sa maingay na bahagi na parang may construction. Gusto ko talagang makita dito, ang daming pwedeng gawin. Mukhang may palaruan dito para sa mga bata. Kaya nagsimula kami sa likod at unti-unting pumunta sa harap. Ito yung parang pangunahing lugar ng laro na pwedeng puntahan ng lahat. At ayun ang sagisag ni Captain America. Ang daming construction dito. Sa banda ron, sobrang curious talaga ako kung ano kaya yon. Mas marami pang nakakabaliw dito. Pare, kaya gusto ko talagang pumunta dito nung bata ako. Ang daming masayang gawin at makita dito, pati na rin para sa mga matatanda. Tingnan mo ang art installation na ito. Parang gawa siya sa mga bisikleta. Oo, sigurado. Parang nag-e-explore lang din sila gaya natin. Palagay ko, magkasintahan yung lalaki at babae dahil pareho silang naka-orange at yung isang lalaki naman ay empleyado rito. Oo, pinapasyal nila kasi gusto nilang bilhin ng lugar. Ang kailangan nating gawin ay maghintay hanggang umalis sila tapos pwede na nating kunin ang harap nito at makakaalis na tayo. Oo. Sandali lang.
pag-ayos ng sapatos. Pwede mong ipaayos ang sapatos mo dito. Ayos lang yan. Pero ang astig dito, tol. Isang dinosaur? He's fucking pissed. Grabe, Diyos ko. Ay, tol. Tara, dito tayo dumaan. Diyos ko, ang swerte natin. Kailangan pa rin nating makita. Diyan nanggagaling ang ingay. Nasa harap talaga yung lokong yon. Grabe, may isa pa pala. Sila pa rin ang mga tao mula simula. Sige, ganito ang pwede nating gawin. Narito ang museo ng bato. Technical, di naman tayo sumusuway sa harap. Gagawin ba natin? Nasa harap sila. Ang ibig kong sabihin, kung wala tayo sa property, Sabihin natin, dumaan tayo sa harapang gate. Kinunan lang natin ang harap. Nagawa na natin lahat. Dapat ba tayong magpakita sa kanila? Hindi ko alam. Sa tingin ko, ewan, di pa ako sigurado. Sa kwartong ito. Sabi ko si Beth ang lumabas kasi babae siya at hindi nila ginagalaw ang mga babae. Paano kung ikaw ang lumabas at sabihin mo, uy, naglalakad-lakad lang kami. Pero kung siya lang mag-isa, medyo kakaiba rin yun. dapat ba nating sabihin na naliligaw ako? Hindi, pwede mong sabihin na nagpipicture ka rin sa harap or tingnan mo, hindi. Pumunta ako dito nung bata pa ako. Hindi ko ginagawa yon. Hintayin na lang natin. Malapit na tayong matapos. Oo, marami pa tayong oras habang maliwanag pa. Oh, maghihintay lang tayo. Sige, babalik na tayo. Ibig kong sabihin may mga construction worker dito. Ayaw talaga nating makita nila tayo. Pero ewan ko kung napansin mo, pero parang na-video ko siya. Sinusubukan niyang umihi sa likod at hindi niya tayo nakita. Hindi ko alam kung magpapatuloy pa tayo mag-ninja, pero siguro bumalik na lang tayo at tingnan ang mangyayari. Oo, sigurado akong may problema siya sa panga. Kawawa naman siya. Gusto ko to. Ito ang paborito kong sining dito sa parke hanggang ngayon. Oo, gusto ko talaga to. Astig ito. Kaya iligtas si Dory, inilalabas ang mga bagay mula sa gusali, gaya ng mga fossil mula sa Stone Museum. Palagay ko kinuha nila lahat at iniwan dito sa labas. Mukha namang mga fossil ang mga ito, di ba? Astig, may haunted attraction sila dito. Nakita ko yon sa billboard. Naisip ko kung tunay bang tangke ang gamit nila. So eto ang harap mga pare. Sa tingin niyo ba totoo sila? Malamang nga. Hindi, tingin ko totoo talaga ito. Di ko akalain pwede nilang gamitin recycled na piyesa para gumawa ng helicopter o tangke. Oo, maliban na lang kung kaya mo. Oh, ang ibig kong sabihin, ang taong ito ay parang Hindi totoo yun sigurado. Oh, sa tingin ko totoo yun. Grabe yun. malamang binili niya to. Oh, recycled lahat yan kaya tiyak na kailangan niyang magbayad. Oh, Grabe. makakapasok ka ba? Pare, totoong Gatling gun yan. Tingnan mo kung gaano kaliit yan pero kasya ang isang tao. Sobrang liit talaga nito. Oh, Wow. Ibig sabihin nito, seryoso na tayo. seryoso na tayo mga lalaki. Pero napakabago ang tangke. May spray paint pa sa ibabaw. Psycho, Siso. Hindi ito kapanipaniwala. Ang astig na ito ay nasa tapat ng pasukan ng parke. Nagtataka ako anong gagawin nila dito. Giniba na ito kaya siguro ibebenta ko na lang.
Kakakuha lang namin ng astig na litrato. Kaya may bibili bang bago nito? Oo, Anong nangyari sa may-ari? Anong nangyari kay Spyro? pumanaw na siya. Pumanaw na siya? Oo, pumanaw na siya. Kailan nangyari yon? Sa tingin ko, mga 2 o 3 taon na ang nakalipas. Grabe, ang tagal na pala. Matagal na rin naming iniisip ang nangyayari dito tapos nakita naming bukas ang pintuan sa harap. Mahal namin ito. Oo. Oh. Pasensya na mga pare, alam nyo na, gumagawa kami ng environmental na trabaho dito at lahat para sa bumibili at kung ano-ano pa. Kaya kung makita nyo man na bukas ito kahit anong dahilan, pakiusap, lahat tayo. Ay, walang duda. Sige, Ayaw naming mapahamak, alam mo na, sa may-ari at lahat ng bagay. sino na may-ari ngayon? Bago na? Yung pamangkin niya, Sige, okay yan. Ulitin ba niya o ano? hindi, Ibebenta na lang niya kaya may bumili na. Baka lumalala na sila. nasa proseso pa kami. Oo. Parang katulad ba yan ng mga property doon na may mga karatula sila? Siguro hindi pa kami sigurado. Walang nakakaalam. Oo. Ay, ano yon? Nagtataka lang kami. Oo, walang problema mga pare, pero Pasensya na doon. Hindi, masaya ako. Masaya lang talaga. walang nagwawala o naninira. Yun lang. Mahal na mahal namin ang lugar na ito. Oo. Nako, okay lang ba sa'yo kung kukuha ako ng litrato niyan? O dapat na lang akong umalis? Ayos lang, aalis na ako? Dapat kang umalis. Pasensya na. Salamat ah. Oo, ingat kayo. Hindi, walang duda. Lahat tama. Maayos naman lahat. Narinig nyo ang lalaki, nakakainis siya. Tropa natin yon. Si Spyro pumanaw na 2 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Sige, pero pamangkin niya na ang may-ari at ginigiba na lang ang lugar. Yan ba ang gusto ni Spyro? Ibig kong sabihin, sino pa ba ang gustong sumabak sa isang malaking proyekto, di ba? At pamana. Ikaw? Mahirap yan? Sinabi niya lang na ayaw niyang mamatay ang kanyang pamana. Oo, nakasulat yata yon sa kanyang huling habilin. Mahirap maging ganon. Mahirap talaga, lalo na't mukhang hindi naman kumikita ang lugar na yon.